Ang budget namin for school building program ng DepEd, kinuha ng House of Representatives. Malaking portion doon, more than half, kinuha ng House of Representatives. Tapos, ang iniwan na, mas malaki pa yung sa House of Representatives kaysa sa yung Department of Education. Tapos, sabi ko, doon sa USEC namin for finance, kasi matagal na siya doon, galing siya kay Sec Lily. Sabi ko, bakit ganito? Bakit mas malaki yung House of Representatives kaysa sa DepEd na tayo yung nakakaalam saan ang mga schools na kailangan gawin? So, sabi niya, ganyan talaga yan, ma'am. Sabi ko, pwede ba yan? Sabi ko, congressman yung magsasabi kung saan ilalagay yung school building. So sabi ko, pwede ba yan? Sabi ko, di ba pork yan? Sabi ko, hindi niya dinagdag, hindi niya pinapakita na sa kanya yon kasi nakatago siya sa listahan ng DepEd. Kasi ibibigay nila sa amin eh. Sabi ko, di ba pork yan? Sabi niya, ay, ganun talaga. Ganun talaga ang ginagawa. Para ka ma-approve, ibibigay mo yung portion nila para makalusot ang budget mo. So, ang nangyari nun, kasi hindi pa sila nakahanda, sabi ko, para lang lumusot yung budget, sabi ko, okay, sige. Pero, dadaan pa rin sa DepEd ng listahan. So, ang mangyayari, sasubmit nyo sa DepEd, verify namin. Nasa priority list ba itong mga sinabi ng House of Representatives na school buildings? Kasi alam nyo, galing ako local government, di ba? Mayor ako eh. Pag pumupunta ka sa barangay, tapos papasok ka sa school, yung teachers, yung principal, hihingi talaga yan ng school, classroom. Magtataka ka, merong mga schools na kulang ang classroom. Merong mga schools na meron na silang guidance center, meron pa silang faculty room, meron pa silang kung anong klaseng room. Sobra-sobra yung kanilang classroom. Kasi bigay ng politiko yan. Bigay ng mayor, bigay ng congressman, bigay ng governor. So, ano nangyayari? Hindi pantay yung apportioning ng resources. So, ganun din yun. Ang isahan sa House of Representatives, ang congressman magsasabi kung saan. Eh syempre, di ba, kung nasaan yung boto niya, lalo pati gusto niya magpabango sa mga teachers, doon niya ilalagay yung classroom sa school na yon. So, hindi talaga masosolve yung backlog ng shortage. Kung ganyan, kulang na nga yung pera, malaki na nga yung shortage, ganyan, pinupolitika pa. So sabi ko, pork yan. Sabi nung, sige, para lumusot, sabi ko, para ma-approve na yung budget, lumusot na yung budget natin, bigay nila sa atin yung list, i-verify natin kung totoo nga may need at the school level. Kaya medyo tumagal. Tumagal yung 2023. Kasi bine-verify sa school kung may kailangan ba talaga. Tapos dumadaan pa siya sa DBWH, bine-verify nila ulit. Soil testing, kung meron ba talagang area. Kasi meron minsan politiko na bibigay ng classroom, wala namang area. Doon sa paaralan. So, pag the next year, ito nang before ako, nag-design ako after nun kasi naisip ko, hindi ko na talaga kaya ito pag isang taon pa nilang ginawa. Sa susunod na budget, ang ginawa nila, dinagdagan nila ang budget ng Department of Education ng 5 billion. I think yung budget namin nasa 19 billion ang school.
ang kinuha nila na 5 billion, kinuha nila sa repairs. So may 6 billion kami for repairs ng mga classroom. Kinuha nila yung 5 billion, dinagdag nila sa new construction. So ang 19, 20, 21, 22, 23, 24, yun ang binigay nila sa DepEd. Kinuha nila yung buong 19. At natuto sila. Natuto sila kasi the previous year, sinabi ko, dadaan sa DepEd yung listahan. This, before ang nag-resign, ang ginawa nila, nilista na nila yung mga paaralan, saan na paaralan, ilang classrooms. Tapos, inattach nila sa General Appropriations Bill, sa GAB. Nilagay nila doon. So, pagdating ng GAB sa Senate, nakalagay na yung listahan. Sabi ko, doon sa isang reset namin sa DepEd, sabi ko, alam mo, kung pork yun, na tinago niya sa listahan ng DepEd, lalong pork yan. Kasi siya na mismo ang naglagay ng listahan. Sabi ko, i-question na natin yan sa Supreme Court, ang budget. Sabi niya, kapag kinasyon mo kasi yan, tatagal tayo. Tatagal yung budget natin, hindi tayo makakagalaw. So sabi ko, okay, dito tayo sa mga senators. In fairness sa mga senators, tinanong nila during the budget hearing nila, tinanong nila kung maalala niyo yung interpellation ni Senator J.B. Estrada. Tinanong niya talaga, sa inyo ba nanggaling ang listahan? Hindi. Sino gumawa ng listahan? Pero, syempre pagdating sa BICAM, 2 tao na lang ang nagdidesisyon niyan. Si Zaldico, tsaka si Martin Romualdez. Wala rin nangyari. So yun, napaisip ako, sabi ko, ganito ang gagawin nila. Sasabihin nila lagi, babanatan ka nila lagi, tapos hindi ka pa nila papagalawin ng maayos sa trabaho mo, parang sobrang hindi na tama yung ginagawa. So sabi ko, alis na lang ako dito, kesa ako na naman yung pipirma, masakit sa loob ko na ako na naman yung pipirma as Department Education Secretary, and alam ko kung anong nangyayari doon sa loob. Masakit sa akin na hindi ako makaprotesta kasi kasama ako. Ako yung secretary mismo. So magrereklamo ka pa ba sa sarili mo?